sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-chat, pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga! Karambola sa DWIZ 882. Ngayon, August 17, 2023. Kasama natin si Joel Laksamana, tayo si Conrad Banal at si Atty. Trixie Cruz. Ang ay! Nasaan na ba? Wala pa. Nandyan na yan. Palapit na. Okay. www.dwiz882am.com. I-download. Yan ang aming app. Yan ang aming website. I-download nyo dyan yung app ng pang inyong mobile device like tablet or cellphone. Tapos mapapanood nyo na ang Karambola at iba pang programa ng DWIZ 882. Okay, live tayo sa Facebook at YouTube. Ang aming text line 0999-3766768. Nasa Aliw 23 Digital Free TV po kami. Channel 72 sa Sky yan, Sky Cable. Channel 24 sa Signal, Channel 27 sa TV Plus, at Channel 32 sa GMA Affordabox. Yeah. Alam nyo, kahit anong device nyo, pwede nyo mapanood ang Karambola. Hanapin nyo lang yung Aliw 23. Okay? Sino may birthday? Alam naman, napapagod na ako kay kaka-birthday. Wala namang pansit. Oo nga eh. Well, nagpadala sa atin ng isang araw, babatiin ko ulit, belated na kay Dr. Jing Ortesa. Okay. Medical City. Okay. Oh, happy birthday ulit. Happy Dr. birthday, Jing. Jing Ortesa. ng Medical City. Diyan yan sa Ortigas. Isa sa pinakamagaling na hospital dito sa Pilipinas. Totoo. Ano yan nag-expand dyan nationwide. Meron silang mga regional hospitals. Meron Medical City sa Clark, Ewan ko kung nabisita mo na yon. Hindi pa yata. Tapos meron silang mga ibang hospital at hinawakan na rin nila yung hospital sa Guam. Sa Guam, Oo, nabalita ko sila naging partner. Nagtayo kasi ng hospital na yon. Ang mga taga-Guam kasi dito nagpapagamot. Ganon, sa Metro Manila. Pero marami rin doktor doon. Pero kapag mga talagang yung cases, pinakamalapit tayo sa kanila eh. Halimbawa dyan sa St. Luke Medical City, Makati Med. Ganyan yung mga pinupuntahan nila, Manila Doctors. Okay? Mga tao dyan sa mga Pacific Islands, yung mga Vanuatu, yung mga ganyan. Dito nagpupunta. Malapit eh. Okay. At saka medyo mura. Okay? At covered naman na insurance sila. Yan. Ngayon, yung Medical City, yung itinayong hospital dyan sa malaki sa Guam, sa kanila pinamahala. I think nag-invest din sila if I'm not mistaken. Pero kumuha din ng mga hospital yan sa mga regional. Ito yung Medical City Group. Diba? Yes, the Medical City. Alam mo, dati nagka-problema yun long time ago. I remember parang the board. Nag-away-away. Yung Bengson. Sila Alran. Si Alran Bengson. Nag-away-away yung family. But anyway. It is a very professional medical organization. Diyan pinanganak ang anak ko, sa totoo lang. Pero yung lumang ospital. Dito pa yun sa loob ng Ortigas Center. Diyan sa may malapit sa San Miguel Avenue. San Miguel Avenue. Yeah. Those were the days. Ano na nga? Hotel na ngayon yan. Hotel na ba? Hyatt. Oo. Hindi ako napapansin. Hotel na ngayon yan. At condo. Oo. Ngayon, speaking of hospital, sisingit lang ako, binanggit ko siya kanina, yung aking bayaw na si Bobby Ochoa, yan ang nga ba sinasabi ko napakinggan kasi yung ating magandang talakayan ng deck book.
Okay. Di ba yung mga nagtatrabaho, yung mga nag-aral ng vocational, ganyan. Ginanahan, nilabas niya yung mga power tools niya. Lilinisin. Now, hindi, nagputol-putol na ng mga kahoy doon sa bahay kahapon. Naku, na-disgrasya yung daliri. Ngayon, papunta sa National Orthopedic. Aray. Alam mo, ang karambola, masyado tayong influential. Bob, pagaling ka, alam nyo, okay, nag-techbook ka, pero kung matagal ka nang hindi nagpa-practice, medyo kailangan review, power tools, mahirap yan, yung mga grinder. Lalo na yung lagari. Okay, so get may well mga technique dyan. At saka may mga gadgets dyan. Di ba ikaw sabi mo nga gusto mo pag-aralan? Ayan, pinag-aaralan yan. Hindi basta-basta nagre-review. Pinag-aaralan hindi yan. May mga technique. Hindi yan basta-basta lagari, martilyo, pako. Saka may mga safety. Electrical yan, di ba? Yung pa-plug mo, yung gano'n, pero basta may talim, delikado. Delikado kahit anong talim. Basta may talim. Ingat, okay? Bob. Get well soon. Tsaka yung mga iba pang gumagamit yan, ng mga power tools, ingat din. Sa kwentuhan natin sa techbook. Ngayon nga, pneumatic na yung mga power tools eh. Alam mo, pneumatic, yung hangin. Hangin ang ginagamit. Right. Okay, lalo na yung mga gagamit ka ng puwersa. Hangin na yung ginagamit. Pneumatic pero tama kung ka, tawagin. ako mag-aaral muna ako sa TESDA bago kong hawakan yung mga gano'n. Nakakatakot. Okay. Pagkain po pa rin. Pagkain ang ating mahalagang... yan ang number 1 sa listahan ng Pilipino. Okay, inflation at saka pagkain. Okay. So, nagsabi po ang presidente, ang gusto niya daw, constant. 3 beses ko nang inulit yan. 3 constant na monitoring ng rice prices. Yan. Hindi pwede po yung panaka-naka lang. Okay? Pag panaka-naka lang, anong use nun? Hindi ba? Constant monitoring daw ng prices ng tawag nito, ng rice. Bigas, tapos supply. Constant, masusi. Kumbaga sa Tagalog, masusi. Binabantayan po yan. Hindi lang sa merkado, pati daw doon sa farm gate. Ang inutusan niya po, hindi lang Department of Agriculture, sinama na dito ang Department of Trade. Kayo daw ang manguna dyan. Kasi... Kagaya nga na sinabi natin. Hanggang doon sa farm gate, sagot ng Department of Agriculture yan eh. Paglabas ng farm gate, trade na yan eh. Trade na yan. Iba nang nakikinabang. Panay ang palusot nitong Department of Trade na sila daw umaayuda lang sa Department of Agriculture when it comes to prices of food. Kasi ang masama dito, Paren Joel, nangako ang presidente doon sa SONA. Bilang na ang araw nyo. He will go after, Kailan ba yan SONA? Kailan yung SONA? July lang. 1 buwan lang ang nakakaraan. Wala pa 1 buwan. Eto na. Nadadali na naman sa may suspicion kasi po ng hoarding. Kaya overpricing daw. 56 pesos na ngayon ang kada kilo ng bigas. Okay? Meron daw supply tightness, yun ang sinasabi. Pero ang sinasabi naman po ng Department of Agriculture, napakaganda ng harvest. Nung nakaraan, ano yung inubos na agad natin? Ang sinasabi po ng pamahalaan ni BBM, tayo daw, ang Pilipinas, merong sapat na bigas hanggang sa 1 taon. So ang statement po ng PCO, yung mga hoarders, price manipulators, kailangan daw po mahuli na. Next month, lean season talaga to ng bigas, pare. Itong panahon na to October yung susunod na harvest Okay? Meron daw dito sa Metro Manila hanggang 62 pesos. Ba sa 1 linggo raw, ang sinasabi
ng mga tao, ang aabot pa yan ng 65. Wow. Ang sinasabi po ng mga nasa sakahan, agriculture, no? Hoarding na yan, rice cartel na yan. Kasi wala na sa kamay namin ang bigas, ang supply. Nandyan na raw ho sa mga warehouses. Tapos, eto na pare. Inuudyukan ng Department of Agriculture na mag-import na raw tayo ng 250,000 tonelada Naku. Ito na. ng bigas para masiguro daw yung supply. At ang gusto nila from this November, sa October, harvest. Okay? November, importation na. Hanggang January daw. Okay? Panghahanda raw yan sa El Nino. Yan po ang sinasabi ni Yusek Sumbilla ng Department of Agriculture. Okay? 250,000 tonelada. Akala ko 1 million lang ang kakailanganin natin. So kalahati na kakailanganin natin, i-import na. At saka akala ko ba meron... Pwede po ba tayo mag-import? May nagbebenta po ba sa Akala ko, atin? yun na nga, babanggitin ko, di ba parang meron tayong tinitingnan ang gobyerno yung makakasecure ng lower prices Saan? of Vietnamese exporters. Vietnamese. Around $30 to $40 per ton less. Ewan ko nga lang ano na nangyari dun. Ang kwan po kasi dyan, may speculation na nangyayari. Gustong itago ang bigas dahil for the El Nino. Darating next year. Expected na magkakaroon ng kakulangan ng bigas dahil sa El Nino. So ngayon pa lang, tinatago na yung bigas. Okay. Yun po ang sinasabi ng Good mga... morning. Ayun, good morning. These boots are made for walking. Nakabestida pong maluwag. Nakabistida maluwag. Na, Always the obvious muna. sobrang luwag talaga. Plaid na napaka-komportable na suot ni Atty. Tri. Alam mo, Plaid na black and top. parang Hindi ganyan. ko nakita yung footwear eh. Sensya ka na, medyo showbiz Boots, mo. naka-boots. Ganyan ang mga suot ni eh. Alanis Morissette. Ayan. Ay, mga Talaga maluluwag ngayon? na. Maluluwag na. Nowadays? Pero ano eh, Hindi na ngayon. di ba yung buton hanggang doon sa baba? Buton. May saswertihin ata mamaya. Good morning, ma'am. Kaya bumati ka muna. Magandang umaga. Mukhang dumaan ka ba sa West Rembo sa traffic doon? War footing ang mga Grabe. eskwelahan doon. Oo Ano nga ba eh. napadaan? Okay, Ang tuloy mo. sinasabi po kasi kailangan daw mag-import na tayo by November ng 250,000. Okay. Dahil daw sa El Nino, mga 200,000 hectares ng rice area maaring hindi tamnan dahil sa El Nino. Naku po. Kung ganon, kulang yung 250,000. Kasi yung 200 po hectares, sabihin mo na lang minimum na 3 tons per hectare. 600,000 tons na yang mawawala. Okay? Hindi lang naman 3 tons ang ani. Okay? Kung gagamit ka ng hybrid, umaabot yan ng 6. Dumodoble yan. Hanggang sa 10. Depende ho sa no management. Nagsalita na naman si Chalex. Ako, Si nabasa ko Trade na rin. Secretary Alfredo. Rene, I will get the honors, take the honors. brother. Ikaw na ikaw. Trade Secretary Alfredo Pascual Okay? said the department is not inclined Ayan! to Nothing approve like petitions for price adjustments by food manufacturers until a thorough assessment is done. Yeah. Puro ka pangako. AIDS. Yun sabi natin, walang basis. Meron din siyang May advice. advice siya. Ano advice niya? Wag na raw tayong kumain ng kanin kasi tumataas ang presyo eh. Ang ganda ng advice niya. The nerve. Anong pamalit? Maganda ng Or advice. I wonder if he realizes how Alternatives condescending daw. that is. Kasi daw, yan traditional diet. Nakakalimutan So niya. kumain daw tayo ng kamote Ayun. or mais. Substitute sa bigas. Ganito Madali yan. po sabihin yan, Mr. Chalex. Hindi lang yun. How condescending you are. Di ba?
Because for the poor, for those who have very limited budget, they have no choice. They'll just go for the cheapest that's available. How dare you condescend? Palibasa, ikaw kaya mong bumili kahit ano kung gusto mong kumain. presyo ng bigas? Walang choice ang mahirap. Yun yung definition ng poverty. Wala kang choice. Tumigil ka nga dyan. In other words, ang We sinasabi don't nitong si need food Pascual, advice from you. ang sinasabi nitong si Pascual, may problema kayo sa presyo ng bigas, kumain kayo ng kamote. Para Let them eat cake. Wala raw bread. Let them eat cake. Pero itong pinakagusto ko sa quotes niya, bro. Ito para for the course sa kanya to. For now, we at the DTI are monitoring the price movements of imported inputs. Because of course, monitoring is hard work. If we detect that there is a basis, we will sit down and decide. Which requests for price adjustments we will consider. May nasunod ba sa kanila kapag sila nag-SRP dun sa mga... At ngayon, pinapasa pa ulit. Pinapasa pa sa Philippine Competition Commission. Ayun, pinasa pa. Magaling to pa rin. Itatap down ng DTI para labanan niya mga hoarders ang PCC. Tagal niyan. Philippine Competition. Kasi may hoarding So may kinalaman daw yan sa competition. Mr. Chalex. Competition kasi di ba? Kung nag-control kayo, manipulate kayo, anti-competitive behavior yan. Therefore, PCC. Pero bago dumating sa PCC, Mr. Chalex, sa trade po muna yan. DTI muna yung problema na yan. Good morning. Dati, pinapasahan nyo lang ng problema ang agriculture. Ngayon, may hoarding daw, cartelization. Kasalanan niya ng Philippine Competition Commission. Ayan. Sabi niya, Hindi naman DTI ang may kasalanan. Hindi, pero in a diplomatic way, sabi niya, we are joining forces with PCC. Kumbaga, hindi DTI lang. Okay. Hindi DTI lang. Meron daw basis yan, sinasabi. May basis. May basis daw yan, sinasabi na yan. yung hoarding. Nang hoarding. Nagagalit na nga si Marcos Antitrust, hindi pa ba maliwanag yun? Sinabi na ni Presidente. At ang inutusan ngayon, hindi lang DA, specifically sinabihan din DTI. Bantayan. Dati kasi wala yung DTI. Nakakalusot siya. Nakakalusot Inililibing niya sa press release. Ayan. Ngayon, tinuro kayo. Ayan. May sagot naman PCC. We will join. Tinuro kami ng Presidente. PCC, kayo naman. We will join. Anong ginagawa? We will be working. Join forces. Parang tindi nun. Ikaw ba nakapag-join forces ka na? Hindi, ito nga ano dyan. Nag-file ba kayo o magpa-file ba kayo? Meron ba kayong mga data man lang para makapag-file ka ng kaso sa PCC? Kasi PCC does not have any enforcement, quasi-judicial, etc. yun Okay. Body yun hindi naman yan enforcement. Ikaw ang enforcement Correct. At saka ikaw din na magdadala nung problema ng logistics, aayusin mo yun. And that is a trade issue po, Mr. Chalex. Magalang pa nga ako, Mr. ka pa Chalex na lang kita Sa ibang bagay lang. Yung pong balak na rice importation, marami umaangal dyan Bakit naman October ang harvest, November import na? Ang dami pa natin bigas noon. Hindi, saka kasasabi lang ninyo na record harvest tayo for the first semester. Pinagmamadali po ng DA ang importation para daw sa El Nino. Kaya nga tayo nag-hoarding din para sa El Nino. Naiintindihan ko yung DA. Para matigil ang hoarding, napakadami palang bigas Di ba? Yung hoarding kasi ngayon in anticipation of the El Nino. Correct. Klaro yan. Yung pagdating na importation, kailangan mo even before El Nino comes, meron ka na rin bigas. Naintindihan ko yan. Pero anong mangyayari dyan sa presyo? Para sa farmer, sa farm gate. Ang pinag-uusapan po, yung farm gate
Hindi yung presyo sa market. Correct. Kasi yung presyo sa market, kontrolado ng mga traders yan eh. Okay, yun nga, kaya nga natin sinisita si Chalex eh. Anong mangyayari sa farm gate price ng bigas kapag nagdatingan niyang ganyang kadaming? Yung anticipation, November, mamimili ka ng harvest na October. Alam mo sa November, darating na yung... Hindi ko ako ang bibili, hindi ko bibili niyan ng tama. Babarating kita. Oo. November, dami ng bigas eh. Oh. Harvest na ulit. Okay. Yan po ang yan ang tinatanong ng mga magsasaka. Ano mangyayari sa presyo namin? Kapag ni element po ng timing yan. Pumunta ho kayo sa office ni Chalex. Doon kayo magpabili. Baka naman dagsain siya doon eh. Hindi, pag pumunta hindi ka naman doon, kayanin. bebentahan ka ng kamote. Pupuntahan ka ng kamote. Alternative sa bigas. At saka, alam mo, nagsasalita siya tungkol dyan. Hindi nga niya alam kung ilan talaga ang harvest natin ng kamote. Kaya ba? Hindi nga eh. Alimbawa sinabi, sige, bukas wag na muna tayo magbili ng bigas para magkaroon tayo ng enough supply. Kamote na. Kamote. Nasaan yun? Nasaan yung kamote? Hindi nga niya alam Di yun. kamote naman ang magmamahal. Kung makahirit ng Kung makahirit, kamote, no? mema lang ito eh. Mema. Susunod, ano naman daw, mais. Mais. Alam ba niya? Meron ba tayo mais? Nasaan yun? Baka Let them eat pag-naubos. kamote. Puro binatog. Kakainin natin, binatog. Pero Nasarap yun, pero... Masarap yung binatog, pero pang merienda. Oo. Hindi yan yung ating basic. Ano ba? Ang sabi po ng NEDA, Secretary, wag daw tayo mag-alala dahil lang talagang strategy ng Marcos government. Paakyatin ang production ng pagkain. Yan daw importation, temporary lang yan. Uy, panay ang extend ninyo eh. Tingnan yung ginagawa niyo sa baboy. 10 years extension nga yung baboy eh. Sabi pag-aralan daw yung tariff eh. Iba po yung sinasabi nyo kasi kaharap niya yung Senado rito eh. Hinihearing sila eh. Reliance on imports po ang sinisita ng mga senador. Temporary lang daw yan. Para mag-stabilize daw ang prices. Yan. 10 taon na yun, yung temporary. 10 taon na ba yun? 10 taon na kaya? Oo, kasi Pinoy pa yan eh. Tapos yung mga grupong Procopio ng Duterte, sila yung mga main. At mag-i-issue na raw po ng permits ng 35,000 metric tons para naman sa isda. Ano daw? Mag-i-issue na raw ng permits, 35,000 Importation metric yun. tons Ng isda. ng isda. Sinong makakakuha kaya nito? CNI yan yung Certificate of Necessity to Import. Yan po galing sa DA. 7,100 islands and we're importing fish. Ito yan. Hindi. Alam mo kung anong ilan ng tingnan mo kung anong percentage ng ini-import na for industrial use. Ng ano? Industrial yan. For canning sardines. Pwede. Oo. Tingnan mo. Mga mackerel, mga ganyan na mga ini-import eh. Industrial use yan, marami. Bifar po ito, Bifar. Palagi na lang Bureau of ganyan. Fisheries. Palagi na lang ganyan. Every year, we have this cycle. For import, pero temporary lang din. Ikaw naman. Oo nga, 10 years lang. Ilan bang years ang temporary na yan? Tama yun. Ilang years na yung temporary? 10 years. 20 years you can say temporary kasi after 20 years din na tayo mag-import. So 20 years temporary pa din. Hintayin natin gumraduate ng college yung apo ko. Kaya Uy, nag-aaral na ba? the first day a few days ago. Nakita ko nga eh. Cute niya. Nakaporma rin ha, mana sa lola. Formatic din yan ha. Habang pwede pa. Ngayon, may balak din daw si Chalex. Balak pa lang po to. Threatening. Hope ang sinaginamin niya. Okay. Yun yung strategy niya. We hope to establish 3 agricultural terminals in Metro Manila. FPI, Bakit ganon. hope? Ba't hope? Explain. Bakit it's a hope? Sino may sabi niya? Pwede mangyari, pwede hindi mangyari. Correct. Kapag hope, Si Sec ba Chalex nagsabi nga. niyan? Envisions, parang ganon. Pero hindi siya ang gagawa. briefing po ito, nag-briefing siya at ang sabi niya, we plan. We hope to plan.
We hope to plan. Talagang, alam mong walang mangyayari. Sige. Yung mga ganun, ang daming And we're thinking of 3 of them now. Pasakali. Thinking! We are thinking. yung tatlong sunod-sunod na thinking, hope, We and hope, plan. we plan, and Walang we're mangyari. thinking. Ay, huwag of niyong kakalimutan si monitoring, ha? Kasi Pinsan daw, yan ni na thinking. ang laki nga ng diferensya sa farm gate price, sa retail price. 10 taon na po namin sinasabi yan Ginoon Chalex ngayon plano pa rin kayo, plano. Pero hindi niya po daw mabanggit pa kung saan niya mga terminal na yan. Problema to. Naghahanap ng lugar. Kasi yung San Miguel, di ba kinikwento ko Sinabi na sa kanila. yung Pandakan. Ayan. Yung kung saan na dati yung mga oil depot, gusto ng San Miguel gawing bagsakan. Parang FTI. Tapos from there, tapos Malaki yun. Gitnang-gitna yan, Malaki. kakalat siya sa buong Metro Manila. Madali-dali. Di ba? Ewan ko kung anong ginagawa. At meron daw silang nilalakad sa ADB ng isang study, sabi ni Chalex. Yan ang May study raw po na kung anong rekomendasyon ng ADB para sa mga food terminals na yan. Yung mga private sector, ginagawa na po yan. Wag na ninyong Hindi, pare. magde-designate May kayo. quote ako sa kanya. ano. We are assuming responsibility for implementing this because logistics as an industry falls within the mandate of the DTI. Alam mo pala You think? Isang taon pa po, panay ang palusot nito. Sabi kami nasabi, DTI ang logistics tsaka warehousing. Sige, pag-isipan niyo yan. Magbabalik ang karambola. Oras natin, 8:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, umaga. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. May nagtatanong rito, sino raw ba yan si Chalex? Lagi daw ba siya nakachaleko? Telex number 2 po ito Chalex number 2 po. Oo. Kasi po yan, noong nagkakaproblema tayo sa pagtaas ng bilihin, pumupunta sa palengke, nakachaleko, at merong mga Patsi-patsi at may maraming mga logo maraming ng bulsa. DTI. Maraming bulsa. Yan, nakachaleko. Yan po ang standard ng mga nagpe-press release. Oo. Na sekretary. Nagkataon naman, may mga photographer doon sa palengke kung saan sila pupunta. Parang namimili rin. Parang namimili rin. Yun, Chalex. Yan. Nag-i-inspection daw. Surprise inspection. Okay. Yan. Kaya What a shocker. Chalex po ang bantag dyan. Sino daw ba yan? Yan po mga 70 plus years old na yan. Na ang kanyang designation sa sarili niya, International Development Banker. Yan. And Finance Expert. Yan. Sure. Nagpresidente po. Ang ibig sabihin po noon, paper pusher sa ADB. Grabe. Isang development bank. Presidente po siya ng UP mo. system ng 6 na taon. Yes. Okay. Na panahon ni Pinoy nung nahirang yan Okay. na UP President 2011. Okay. At ang kanyang pinagmamalaki, winala yung UP system. Ibinigay sa Ayala. Binigay sa Ayala. Kalain Di mo. lupa lang naman. yun. Uptown. Konti lang. Member po ng UP Board of Hindi yung Regents binigay, yan. pero halos forever yung lease. Hindi naman. Ang importation lang. Public-private sector partnerships. Bago siya naging presidente, nandun siya sa board. At ang representation niya po, yung mga alumni. Siya po ang kauna-unahang UP president na hindi faculty member. Yes.
Hindi naging faculty member. At all. Very close po to sa mga big business. Kaya nga maraming nagtanong sa usefulness niya. Big business. Very close yan sa big business. Correct. Very close din po sa mga PR. Gaano kalaking PR team niya? Ilang members yun? Team. It's a team. It's a team. May 20 ba yun? Isa? It's a team. Meron, kung bibilangin mo pati yung mga Photographer lahat. etc. Oo. Hindi, saka may new media, may social media. Oh, meron siya Social media, totoo. Actually, after being in the cabinet, pwede na siya magtayo ng BPO. Ano po yan Ang kurso niya daw ho ay BS Chemistry. Uy, bigat Mabigat. Cum laude. Mabigat. Kaya nagturo siya ng chemistry sa UP. Nagturo din po sa malas naman itong school. Ateneo. Kaya Kailan yun? pala ang strategy niya ngayon, nagtututuro. Naging director din po ng Asian Institute of Management. AIM. Sino nagrekomenda kay Chalex sa Marcos administration? Okay. MAP. Naging presidente ng MAP Management Association. Tulak po yan ng big business. Management Association of the Philippines. Meron isa dyan sa big... Ang balita ko, isa sa mga Taipan. Ang O tagapagmana ng Taipan. Taipan. O hindi pala tagapagmana. Isa sa mga pamangkin. Yes. Pamangkin ng Taipan. Ang nagdala. Ang nagbitbit dyan sa Marcos administration. Wala po siyang diretso, in other words, kay President Marcos. Pero ngayon, diretso na siyang inutusan. DTI! Napansin ka na finally. Constant monitoring. At saka... Total, nasa palengke naman ang di mag-constant monitoring ka na. Totoo yan. Mahilig ka nun sa palengke. Tumambay ka na dun. Tumambay ka doon. Uy, pero coincidence lang yan. Wala ka na lang gagawin. At saka dumadami yung price monitoring mo dyan kasi sinama mo yung kamote at saka at saka mais At saka mais. Oo nga naman, pwede. Tignan mo na rin yung animal feed na palm oil. Okay. Ngayon po, nahirap ang mga tao. Ang sinasabi ng DBM, starting next year daw, mayroon ng aumento ang sahod ng mga government employees. Yes. Yan. Magandang balita yan. Pero next year pa yun. At saka madali-dali ba ibigay yun? Sino-sino kaya tatama? Medyo payat 12 17 billion for personal benefits. Compensation adjustment starting next year. Meron po kasi in tranches yan, yung kumagahulugan na increase. 2020 po, nagkaroon ng salary standardization law. In tranches po yan. Okay. So ngayon, beginning next year, meron na naman panibagong programa in tranches din. Ito lang pakiusap natin 17 billion. 17 billion ang bibigay. 17 starting next year. Kasi Starting next year. natapos na nung January yung 4 tranches nung dati. SSL, Salary Standardization. Anong pakiusap mo? Ito lang ang pakiusap ko. Sana 17 billion, sana hindi yung 10 billion pupunta sa mga senior officers. Wag naman. At saka yung mga kagaya niyan sa Land Bank. Di ba natandaan nyo nung isang taon nagreklamo yung Land Bank Employees Association. Kasi nagkaroon nga ng adjustment sa salary, 80% pumunta sa mga officers, hindi sa employees. Kawawa naman yung mga sa bagay. kawawa naman yung mga officers pag hindi mo binigyan ng mga Na adjustment. Paano sila makakabili ng Armani suit? Paano sila Tama. Pag nakipag-discuss no bangko Merkana. Kaya naman, ang mukha kang gusgusin, hindi ka naka-Armani. Hindi ka naka-Armani. Diba? Saka yung Undersized na blazer. Blazer. Mahal ba yun? Mahal yun.
Pero bagay yun pag nakasakay ka ng private jet. So, paano po? Nagpe-press release pa sila nakasakay sa private Oo nga eh. Hindi na naiya. Ang hinihingi ng according to legislation, Okay, 150 minimum wage increase. Oh. Ano yung paborito ni SP yan? Senate President. O 150 pesos. Marami pong criticism. Yes, of course. Yung inflationary result niyan. Meron. So, dalawang problema natin. Tumataas ang presyo. Problema yan. Hindi mataas ang sahod kasi pag tinaas mo ng husto yan, Yari rin. yari din tayo. Oh, yes. So, may kasabihan nga po naiipit tayo sa bato at isang matigas na bagay. A rock in a hard place. May kasabihan ganyan. Paano kaya yan? Talaga po ang solusyon dyan, talaga dapat umunlad ang ating economy. Yun nga yung sinasabi ko, di ba? Yung isang pie, sabi mo ng pizza pie yan. Okay. Di ba? Kung plato lang yan, kasi laki ng plato, paghahati-hatian nating apat, tigwa 1/4 lang tayo. Kung Ang liit lang noon, di ba? 1/4, liit lang noon, kaplato. kung isang kung isang mesa, kalaki yung pizza pie. Okay. matindi tayo. Naghahati-hati tayo, apat din tayo maghahati-hati. Ang laki noon. Ang laki nung hati nun sa'yo. Pwede ka ba mag-take home? Sobra-sobra. Sobra yan. Pambukas pa, pwede pa yun. Ganon katindi pag mayroon production. Yun ang sinasabi matindi. natin. Economic activities, Activities. production. Yes. Okay. Hindi Necessary siya. hindi puro grab tourist guide. Hindi ganun. O kaya i-grab mo yung mga existing na. Gumawa kayo ng iba. Okay. Okay, ngayon, balik eskwela na raw, nag-aaway pa rin yung Makati Taguig. Ano ba yung nakita mo pa rin? Nadaanan ko. May sign nga sila. Nakamotor ako, nag-shortcut ako sa Kalayaan Bridge, sabay baba ako sa Kalayaan. Para palang, yun ang war footing, bro. May mga sila, malalaking karatula. Pinuntahan mo talaga. Hindi, madadaanan mo. Gusto ko sanang bumaba, kumuha ng retrato. Baka naman mapagkamalan akong baka i-water cannon ako. May mga property of Makati. Yes. Keep out. Yes, may ganon. Property Meron. of Taguig. Tapos mga naka-t-shirt sila. Na Naghihintayan doon sa Taguig. Nag-aantayan sila. Nag-aantayan sila doon. Ang akin, Tama huwag ka siguro hahara-hara dito. Baka mapagkamalaki espiya ng kabila. Magpapasukan na. Oo nga and meanwhile, na-interview naman maganda yung explanation ni Mayor Binay. Ang analogy niya, kumbaga sa bahay. Parang nire-rent. Just because na-ruling na iyo yung nandiyan sa bakura, hindi ibig sabihin na pagmamay-ari mo na yan. Correct. Now, I don't know legally how that works. Dalawa nga. But An yun ang sabi LGU can own property in two aspects, as a government agency or as a corporation. It's called a municipal corporation. Yes. Private yun. So, from what it appears is that Makati claims the schools as their municipal property, meaning in the concept of a private owner. So, take over daw ang DepEd. DepEd to quiet things down. So, DepEd muna raw ang mamamahala niyan. Yes. Meanwhile, 14 na eskwela yan. Yan ang Solomonic for now. I think that's the best thing. Meanwhile, si Secretary Benhar, medyo hands-off din dyan. Medyo Nagkaroon siya. natin ng Ang sabi ng Makati, dapat daw DILG ang mag-mediate. Mag-mediate. Kasi LGU to LGU. LGU to LGU, Correct. tama ka. Tama naman. Kaya lang, paano yung mga bata? correct. Dahil sa aspect na education at saka yung teachers are under the DepEd and the management of the Actually, schools. sinasabi nila na LGU to LGU, it involves everything Kasi there are other services there Health, etc. Tama. Fire, LGU. mga ganyan. Pero sa school lang. Ngayon sa school lang, tama yung DepEd. DepEd. Ang pinag-aawayan kasi dyan, sino ngayon ang magiging mamamahala nung aspect eskwela na yan. Kasi may existing na personnel. Kasi devolved na yan di ba? Ang education, yung elementary po, high school, devolved na yan. sa Meron LGU. existing na
existing personnel doon from principal to Yun. ano nga yun, they are Makati, in effect they are Makati employees kasi in addition to having their own salaries na May dagdag, DepEd, may dagdag sila eh. May supplemental from Makati. Mas mataas yes. nga sahod ng mga teacher na Makati. Because may supplemental sila from the LGU. Plus may fund pa, yung special education fund. Yun ang sinasabi ni Mayor Binay, ni Abby. Hindi naman natin kailangan pag-awayan ito. Kasi nandiyan na muna sila. At saka na natin ayusin, maski na sinasabi nyo, meron din kayong pera, okay naman yun. Kaya lang, tignan natin yung transition na mabuti. At kung ma-DepEd ba to, mabibigay pa din yung mga libreng binibigay ng Makati City. Pwede nilang sabihin yun. Sige, i-maintain nyo na muna yan. Ayaw daw ng Taguig eh. Ayan nga, problema Taguig. Pero fake news daw yun. Hindi raw nila sinabing ayaw namin. Kaya nandiyan yung DepEd. Makinig na lang kayo dyan sa DepEd. Kaya so ngayon, nagtatalo sila kung ano sinabi nung isa at hindi sinabi nung isa. Meantime, wala nangyayari. Kasi hindi nare-resolve yung problema. Kasi bawat eskwela may cluster of schools, mayroon ng personnel lineup. Mayroon din supervisor, mayroon din division superintendent. Yan ang mga workout. Okay. So kanino ka magre-report ngayon, ma'am? Yun ang pinag-uusapan eh. Yung mga ganyan. In the meantime, ayusin niyo naman. Ibigay niyo na muna dyan sa existing kasi ang hirap enrollment pa naman. Well, you have to do a transition plan. Yes. Hindi po pwede. Hindi pwede basta ka na lang nandun. Kasi magkaka-war footing talaga kayo. Warputing nga. Water cannon ka ron. Ako kung mag-aaral, hindi ako papasok doon. Sa ganun, oo. Kung magbatuhan pa yan. Magkaabutan yung mga yon. Tsaka hindi naman mga mukhang otoridad eh. Otoridad ba? Pinag-t-shirt sila lahat na nakaputing kami mga taga-Makati. Mga ganun. Sabi ko ano yan? Meron din ganun. Kung hindi ka naka-t-shirt na kumbaga sa internet, mga troll. Hindi, tapos ganun din. Ganun din yung Taguig. Meron din silang nandun doon. May grupo din. Sa Taguig, nasa gates eh. Nasa mga may gate. malalaking trapal. Wow. Sabi ko, okay to Paano kaya yan? Where will this all end? Let the DepEd handle that in the meantime. At least tabi silang lahat kay VP eh. And then after that, yung mga ibang services that's where Secretary Abalos can come in para i-work out yung other services. Okay. Kasi may mga fire station, may police department, may mga barangay hall. Yan ang mga ganun yan eh. Correct. At saka may personnel yan na mayroong mga supplemental allowances from Makati. By the way po, Bulacan at Metro Manila walang pasok sa August 25. Sa susunod na yan, pagandaan nyo na yun. 25 dahil daw sa opening ng FIBA Basketball World Cup dyan sa Philippine Sports Commission. Sarina. Sarina pala. Sa Bukawi. Sa Maynila. Ito sa Hindi, kasi PSC ang sponsor nito. Yes. Okay. Under the Philippine Sports Commission. Para raw po successful ang ating hosting. Nag-issue po si President Marcos. Galing FIBA. Sana manalo tayo. Matindi nung ating group Matindi pare. Sana manalo tayo. Hindi, sabi nila, happy na raw sila, sabi ni Chot, pag nakadalawang panalo. Tayo doon Italy. Because of course, Angola. let's set the expectations low. Pare, yan ang mga kalaban. Yan ang group. Angola, Italy, Angola, Senegal. Ay, kaya natin yun. Mga 7-footer lang naman ito mga ito. Lumakas na talaga ang Africa eh. Matindi yun. Noong panahon nila Jawo, wala yung mga yan. yung Asia tsaka Africa, hindi manalo sa atin. Hindi pwede. Panahon ni Jawo yun. Ngayon, natuto na sila eh. May mga US coaches na. Kompleto rin sila. Sana wag uulan, wag bahain doon. Yeah, wag lang. By the way, sayang hindi ako naimbita ron bro. Nag-media event pala itong si Lumaring Jane. Hindi ako inimbita. Saan? Hindi, si kay RSA, yung inexplica niya na yung airport, yung Metropolis, hindi yan ang sanhe ng yung plano ron na... Pumunta ako. Pumunta ka? Ayun. Hindi naman ako inimbita, pero pumunta ako. Ikaw naman dumarating ka na lang. Ako inaantay ko. Kumbaga, ba't maganda yung explanation? Gate crusher ako daw.
Mahalagang Pero issue maganda yun. yung mga explanation ni RSA with regards yun. Ano yan, for the past 10 Island years, talaga yan. Island talaga yan. Ano. At binigkas nga niya, ano ba yung world, ano yung consultant na nag-pronounce. Yung Netherlands, Buscalis. Island 2 yan, hindi pa. Tsaka napakalayo naman noon. Precisely. Sa Pampanga para to cause the flooding. Para ba sinasabing flooding sa Bulacan dahil sa reclamation sa Maynila? Ang layo po. Wala. At saka even talaga in tong the- at magre-resign ako. Magre-resign. Even in the Manila reclamation, islands din yung iba eh. Kaya lang nagkaroon ng si Presidente, nung nakita niya yung ikinabit sa Sofitel. Ayun. Ngayon, na sinasabi nung kung sino man yung proponent nun, hindi Siomart. bubuksan namin yan. Okay. We are amenable to having Tumigil this. rin ng SM ngayon yung reclamation activities. Kasi islands din. Dikit na dikit eh. Yun ang problema yung dumikit eh. Actually, dikit. doon dumikit. Dati kasi may boardwalk. Nawala na yung boardwalk. Dinikit eh. Kasi nagkaroon ng parang sumikat yung lugar na yun, mga kainan. At you have the sunset. Yes. Perfect setting. Ganda. Di ba? Tapos meron ka naririnig na dagat. Ngayon, ang naririnig mo yung mga makina. Kaya sabi, yun din ang sinasabi. Yan na ba ang latest? Yan din ang sinasabi tungkol doon kay na Gatchalian. Huwag niyo mong idikit. Huwag niyo idikit kasi para the flow will be there. Okay. Hindi gumawa kayo ng bridge. Ano ba naman, additional lang yun eh. Gumawa kayo ng bridge. Para to connect to the mainland, to the Rojas Boulevard area. Yung Kaya nire-review. Nire-review yan. Pero reclamation itself is not bad. Buong mundo po gumagawa Basta niyan. complete ang Pumunta kayo sa studies. Netherlands. Yes, basta complete Tsaka ang depende studies. sa lugar eh. Halimbawa nun, gusto nilang gawin yun sa harap ng Silliman University. Hindi pwede. Di umangal syempre. Ang dami nilang microbiologist, yes. marine biologist. Depende sa lugar eh. Depende talaga sa lugar. Depende sa Pero lugar. if the studies are done and they're done correctly, wala naman tayo magiging issue. At saka, yung ini-issue nila, hindi mamamatay yung marine life. Matagal na matagal na yan sa area na yan. Gusto nga natin. Gusto nga natin matabunan yan para doon tayo sa kabila eh. Correct. At saka matapos yung pagdadump dyan, yung open sewerage dyan, maayos siya. If you're going to build there, mapipilitan silang ayusin yung sewerage. So pero sabi ni Senate President, ni paborito ni Joel, Senate President. Dapat daw itong Marcos administration na to, itigil na yung paggamit ng Chinese contractors. Doon ako nahihirapan kay SP infrastructure projects. Si SP naman, si SP. And deal with the reliable foreign contractors instead. Ayan. Hindi naman sabihin, halata. Hindi naman halata. Ibig niya sabihin? Wala nga eh. Hindi naman halata masyado. Ano ibig niya sabihin? Wag Chinese. Wag Chinese. Kalakip dyan yung boycott ng Chinese products at companies. Magkalapit. Magkalapit. Ito po, ang masasabi ko kay SP. Doon sa kabila, doon sa Bulacan, Buscalis ho yun, that's a Dutch company. Dito sa Manila Bay area, dito sa area na ito ho yun. Iba-iba. Iba-iba. Pero, yung Singaporean, yung Malaysian, at saka yung mga Chinese, isa lang ang pinanggagalingan ng dredger nila. China. O anong gagawin natin? Tapos yung mga operator, hindi naman pwedeng tayo na kagad. Baka mangyari yung parang nangyari kay Bobby. Di ba? Nabigla. Nadulas yung grinder. Na-hospital tuloy. Yung ganun klase. Kasi daw po, dominado ng Chinese companies ang mga government construction. Naku po. Patay tayo dito. Ako, believe ako kay SP, pero yung tungkol dyan sa mga i-boycott ang Chinese products. Palpak naman daw yung mga Chinese companies na yan. Talaga? Sabi po ni... Nagpadala siya ng Nagpadala siya. Medyo mabigat. Sinagot naman siya ni Finance Secretary. Nawasa ko yung kukunti lang naman po ang
Chinese projects dito. Anong track record pinagsasabi At niya? yan po most financed by ADB. At Asian Infrastructure Investment Bank. Yan naman po yan konti lang naman po. Pero insistent pa rin si SP. Senate President. Wala na, they took the narrative. Ina-abandon naman daw ng mga Chinese company yung mga contracts na yan. Galit. Hindi naman masyadong halatang may kiling sa Amerika itong Hindi, ano? Hindi. Kaya Galing nga nahalata magtago. niyo ba? Uy, it finally happened Yung sinasabi ko yesterday na may hihirit dyan. Ipaliwanag niyo yung seminar ninyo sa China. Yan. Kasi pro-China kayo. Tayo. Sa Twitter. kayo. Sa X, Ako, pumunta ako doon noong 1989. Under suspicion siguro. Oo. Komunista pa sila noon. Ay, teka, 1989. komunista pa rin sila. Katatapos ng Tiananmen incident. Ayan. Oo, yun. Ayan. Oo. Lalo na. Lalo na. Talagang na-indoctrinate ka. Red Book. Red Book, ang carrying, dala mo. Ako 3 beses ang punta ka sa China. Okay. Seminar, 3. Tatlo lahat. seminar. Yung isa, naghuhukay-hukay pa So, ewan ko kung anong magiging. Pero, Nung pumunta nga ako, nandun pa yung mga tama ng tangke. ay, grabe. Doon sa mga... Ang exciting. doon sa China, Pero Kasi saka history meron yan pa eh. mga stain ng blood. Oh my gosh. Libo na matay doon pero tinago ng Chinese government yun. Siyempre, nireport ko nung pagdating ko rito. Ang tinignan ko yung mga terracotta warriors. Okay. Yun yung second punta ko. Pero Nag-seminar din naman kayo ni Nag-seminar din naman kayo ni CIA Atlantic Council din naman ako. Nag-seminar ka. Yari ka. Patas lang, CIA agent. Tapos nag-seminar kayong dalawa ni Senyor sa Japan. Tatlo na pala. Yari ka. 3 taon ako nag-aral sa US. Check nyo. May fellowship kami sa May Japan. fellowship kayong dalawa. Nag-Atlantic Council ako. Okay, tama. So, paano na yun? Ito si Nag-aaway-aaway. At saka yung fellowship nyo, si Senyor, meron pang extra wag lang muna. information. Wala na yun. Hindi mo na Ito si Senyor, hindi ko Wala maintindihan na kwentong gano'n. Oo. Si Senyor kasi, maraming mga... Chismoso yan si Chismoso yan. Senyor Pacheco. Chismoso. Number 1. Number 1 yan. So, gusto ko lang ituloy yun So, Sinasabi? sinasabi. Paliwanag niyo yung... sige, 3 beses ako nag-seminar sa China. Sa US, 3 taon ako nag-aral. Graduate ako ng high school. Nag-seminar ako. Nag-training ako. Siguro, ilang beses na ba ako? And by the way, andun yung pamilya ko. Andun yung anak ko. Okay? Tapos, andun yung nanay mo. nag-aral ako andun yung kapatid mo. Nandun si Doktora. Nag-aral ako ng copyright law sa France, sa Lyon. Oy. Isasama niyo pa ba yun? Nag-training ako sa... Nag-training ako sa conservation sa Japan. Nako. Hindi pa binibilang yung mga maiikling. Multi ka pala. Spy! Spy to! For whom? You are a spy! Kasi sama naman natin pati yung pagpunta ko sa Mexico. Pati... Kaya pala iba-iba mga suot mo. Naalala ko to nun. saya. Yun na yung pinag-uusapan niya, spy na yun. Naalala ko yung mga nabasa kong nobela. Na, alam mo yung mga smiley, yung mga Yes. kay Magaling John yun. Le Carré. John Le Carré. Yung mga, kasi ang hinahanap nila, yung mole. Inside Always. Iniisip ko kasi, kung yung Coast Guard, ang claim nila may spy, kaya nalalaman ng China kung kailan. What kind of operation are you doing there? Na napakadaling makuha yung ganyang information. Di ba, dapat kapag ganyan, need to know basis lang. Napaka-porous. Kung inamin mo na may spy sa inyo, anong klaseng operation meron kayo? Pawarde-warde or what? Di ba? Na madaling makuha yan. Na need to know basis lang yung ganyang informasyon. Inaamin mo tanga kayo. Di ba? Pag sinabi mo may spy. Na pinatulan naman ng National Security Council. Malamang nga may spy.
Ingat Magsama-sama sila kayo. dyan, sa mga Jean Le Carré na novel. Ginagawa lang pag nahuhuling espiya, hinuhulog na lang. Patay na yun. Patay na. Hinuhulog na lang sa Manila Bay. May iwan na lang yung bowler hat tsaka yung at yung briefcase. Dahan-dahan kayo, Obvious naman. Nakakatakot naman yung ganon. dahan-dahan kayo magbabasa ng mga ganyan. Lulutang-lutang na lang yung sombrero. Putsa naman. Magbabalik ang... Back to Manila Bay. Hindi. Pagbalik natin, magbabalik ang karambola oras natin 9:02 ng maga. Karambola sa DWIZ.